I think the president should step in. But as to how the president should step in, yan yung magandang pag-isipan. So, a task force probably headed by the DOJ. Ang pagbuo sa isang task force ang maaaring gawin ng ehekutibo upang makatulong sa pagresolba ng problema sa paglipanan ng illegal na nag-ooperate ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Ayon sa policy analyst na si Atty. Michael Henry Yusinko, dapat na manghimasok dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito ay usapin na ng seguridad at nakataya ang kinikita ng gobyerno mula sa POGO. This is a police matter. This is a national security matter. This is also a revenue generating activity matter, no? So taxation matter, all within the purview of the executive branch. Kamakailan lamang nadiskubre sa ni-raid na POGO Hub sa Porac, Pampanga ang pinaniniwalaang uniforme ng Chinese military personnel. Bagay na ikinabahala ng ilang senador at muling umugong ang panawagan na iban na ang operasyon nito. Pero ayon kay Yusinko, dapat pag-aralan muna ang ipinapanukalang total ban ng POGO. Now, kung mag-i-impose lang tayo ng total ban, nasagot ba natin yung mga problema na yon? Yung bakit nakakalusot ang mga illegal activities? Dapat rin anyang tignan ng pamahalaan ang maaaring pagpapabayaan ng ilang opisyal kaya nakalusot ang illegal POGO activities. Maybe it's not actually laws or more laws that are needed to fill that gap. Di ba? Baka ang kailangan natin is more of a dedicated monitoring from our police, from our national security agencies, and maybe also kailangan natin tignan yung mga local executives natin. Bakit tila parang pabaya sila pagdating sa POGO operations sa kanilang mga areas. Aabot sa 20 billion pesos ang sinasabing mawawala sa kita ng gobyerno kada taon kapag pinatigil ang operasyon ng POGO. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa mga nadidiskubre sa ni-raid na POGO Hub sa Pampanga. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.